ay ilalaan natin para tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating Lagay ko din. ewan ko kung maaalala ninyo. Kasi ang strategy po na ito ay ginagawa natin kapag tayo po ay dumidiretso sa Word of God, tayo po ay hindi gagamit ng PowerPoint presentation. Magkakaroon po tayo ng tinatawag nating scripture encounter. Ibig sabihin, tayo po ay direktang kukuha ng inspirasyon sa Biblia at ito po ay ating pagninilayan. So sa araw po na ito, kung luluobin ng Panginoon, tutunghayan po natin ang Psalm 91 o mga awit na 91 o ang awit ng pag-iingat. At kung ito po ay hindi natin matatapos ngayong araw na ito, loobin ng Panginoon, baka ito po yung maging series, At itutuloy natin sa susunod na schedule kung loloobin ng Panginoon. At kung matapos naman po natin ngayon, hindi natin nababalikan kasi tapos na. Ganun po. Tayo po ngayon ay direktang dudulog sa scripture at tayo po ay hihingi ng gabay sa Panginoon at mananalangin na tayo po ay sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita, ng kanyang mga salita, tayo po ay kanyang kausapin at atin po siyang ma-encounter sa isang napaka-personal na pamamaraan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa mga oras po na ito, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan at pinaparangalan. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming buhay. Sa pamamagitan po sana ng munting pagninilay na ito, mangusap ka po sa aming mga puso, kaisipan, at nang sa ganun ang mga susunod naming hakbang ay maayon sa iyong kabutihan, plano, at purpose para sa aming lahat. Ito po ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Saint Joseph the Worker, pray for us. San Nicolas de Tolentino, San Vicente de Paul, San Antonio de Padua, pray for us. Ina ng awa, ipanalangin po ninyo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Paumanhin, hindi ko po napigilan. So, tunghayan po natin ang Psalm 91. Ito po ang paboritong Psalms ng ating mga kapatid sa El Shaddai. For those of you who have joined the El Shaddai community, for sure, meron ho kayong panyo na may panulat ng Psalm 91. Ako po ay mayroong isa at dala-dala ko po yun sa aking mga paglalakbay. At ito po ay isang napaka-espesyal na panalangin sapagkat ito po ay isinulat para tugunan ang ating mga takot sa gitna po ng mga sigalot sa ating buhay. I understand and I believe that this was written for us so that we have something to pray about during the time of dangers in our lives. Sa panahon po na tayo ay nasa panganib, ito po ay mabisang paraan para po tayo ay makabalik sa ating estado ng pananampalataya pagdating sa pagtitiwala natin sa Panginoon na siya ang ating tagapag-ingat. Tunghayan po natin at kumuha tayo ng inspiration directly from it. I believe you have read this for a number of times. Maaring ito po ay nabasa na ninyo ng ilang beses, Pero ang pag-ibig, ang salita ng Diyos ay bago bawat umaga. Kaya tayo po ay iigib ng bagong inspirasyon sa Panginoon ngayong araw na ito sa pamamagitan ng Psalm 91. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Title pa lang very promising na. Ano po? Kasi yung mundong ginagalawan po natin ngayon, I don't know if you will agree with me, it's just surrounded by danger. Manood ka na lang ng balita Parang 99% ng mga nilalaman ng news puro kapahamakan. Napansin ho ninyo?
konti nga lang yung mga good news na naibabalita, 'di ba? At pagkatapos, para bang isinisingit lang yun sa panghuling bahagi ng kanilang mga palabas. Pero alam ho ninyo, gaano man kadelikado yung mundong ginagalawan natin, naniniwala ho ba kayo na ang pag-iingat ng Panginoon ay kayang suungin ang lahat ng panganib at kaya tayong protektahan sa kahit ano pa mang nakaabang? Magagawa mo Ang na. Panginoon po ang kanyang presensya, Bibigyan mo na it's the safest yung place on earth, I know. oo. Ang pinaka-safe na lugar na alam ko ay kapag ho tayo ay nasa ilalim ng presensya ng Panginoon. That's a beautiful, beautiful promise. At ibig sabihin nun, the good thing for us is this, may mga bagay or may mga lugar na itinuturing nating safe. At iyon ay maaaring accessible lamang para sa iilang tao. Pero yung pag tayo ay nasa Panginoon, saan man tayo naandoon, kaya niya tayong protektahan. Kaya malaki ang Diyos para kaya niyang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan at kaya niya tayong isanggalang saan man tayong naroong bahagi ng mundo. Bakit? Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh. Ibig sabihin, yung mga naghahangad na sila ay kupkupin ng Panginoon, sila yung kayang magsabi ng panalangin na ito. Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. What a beautiful promise, my dear brothers and sisters. Ang sabi ng psalmist, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Sino po sa inyo yung nakahalata na nung nagkaraang COVID, alam natin na marami tayong mga kababayan at kapatid ang nawala. Pero nakita po ba ninyo yung proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Naalala ko po yung aking kaibigan na nagkaroon ng COVID yung kanyang 5 anak. 5 ang anak niya, eh. Lahat ng 5 nagka-COVID. Alam niyo po nung panahon na nagka-COVID yung anak niya, yung mga anak niya, yun po yung mga panahon na wala pang vaccine, na wala pang may alam kung ano ang gagawin. Yung mga sa Pilipinas, kukunin ka ng barangay kapagka nalaman nilang may COVID ka at ikaw ay kanilang i-isolate ng 14 days po ba yun, nung maalala ninyo, nung wala pang vaccine? Amen po. Talagang napakahigpit, talagang isasantabi ka, talagang itatago ka. At nagulat ako sa sinabi niya, sabi niya, Angelica, sabi niya, actually hindi lang akong kausap niya, parang meron kaming meeting noon about something tungkol sa gawain kasi charismatic siya, member siya ng charismatic community. Sabi niya, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos, sabi niya, kasi kung dumating man yung araw na kunin niya yung mga anak ko, nagpapasalamat ako kasi ipinahiram niya sa akin yung mga anak ko. Grabe yung faith na yun, ha? Yun ako. Hindi lahat ng magulang kayang sabihin yun. Meron pa nga iba kaming kasama, sabi sa akin, Angelica, ano ba naman yan? Si brother, grabe naman yung sinabi niya na nagpapasalamat pa rin siya kahit kunin yung mga anak niya. Parang hindi ko kayang gawin yun. Ay mga kapatid, hindi mo talaga kaya magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng sigalot sa iyong buhay kung hindi mo siya pinagtitiwalaan. Ang daming nagsabi na parang ano ba namang klaseng magulang daw siya. Kasi sinabi daw niya na kahit kunin ng Panginoon yung mga anak niya, siya ay magpapasalamat pa. Alam niyo, marami pong hindi mauunawaan ang ibang tao pag tayo po ay dumarating doon sa puntong kaya natin magpasalamat sa Diyos sa gitna ng mga dangers sa ating buhay. Ay kasi ganun ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. And you know what happened? Wala pang 1 linggo, yung 5 anak niya na nagka-COVID, gumaling. Walang vaccine, walang kung ano man. At mas lalo siyang nagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid,
Saan? Mahirap paniwalaan na minsan kaya nating magtiwala sa Diyos sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan natin, gaano man kagrabe. Pero ang sinasabi sa atin ng Psalmist, siya na naghahangad ng pagkupkup. Yun lang ang makapagsasabi nun, na ang Panginoon ay kanyang pinagtiwalaan. Alam ho ninyo, sa mundong ginagalawan natin ngayon na sobrang dami ng scammers, sobrang dami ng manloloko, minsan hindi na natin alam kung sinong pagkakatiwalaan natin eh. Ang hirap magkaroon ng kapayapaan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, nalalaman mo na kahit na dumating ka doon sa punto na magkamali ka ng desisyon, kung buo ang pagtitiwala mo sa Diyos, alam mo na hindi ka niya pababayaan. Kaya kakayanin mong magpasalamat sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan. Kakayanin mong magpasalamat. Ituloy po natin. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang sapagkat siya'y matapat. Unang punto po, kung paano tayo makararating doon sa presensya ng pagliligtas ng Panginoon. Sinasabi sa atin, tayo po ay kailangan na malukuban ng sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Kinakailangan matuto po tayo magpasailalim sa Diyos. Kinakailangan marunong po tayong pumosisyon sa buhay natin. Kapag tayo po ay dumako sa isang sitwasyon na hindi natin alam kung anong gagawin, kailangan marunong tayong pumosisyon. And by that, I mean na tayo ay sumailalim at magpasailalim sa pakpak ng Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo po ay inaatake ng mga bagay na hindi ka nais-nais, kung tayo po inaatake ng paninira ng kapwa natin, kung tayo po ay inaatake ng pag-aabuso ng ating kapwa, ang unang-una po natin gagawin ay lumapit at magtago sa pakpak ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay malapad na malapad ang kanyang kakayahan upang tayo po ay protektahan sa anumang klase ng kapahamakan. Unang punto, kailangan pala marunong tayong pumosisyon, marunong tayong lumugar. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Ang pag-iingat po ng Panginoon sa atin, naniniwala ho ako. Hindi po ito nakadepende kung tayo po ay nasa ganitong estado, ganitong klase ng donasyon na ang naibigay natin sa gawain ng Panginoon. Ang measurement po dyan, it's not about how much have we given. It's about the goodness of the Lord. It's about His kindness. Ang Panginoon po, minahal na tayo, wala pa tayong nagagawang anumang mabuti. Sabi ni St. Augustine, there is nothing that you can do for God to love you more. And there's nothing you can do as well for God to love you less. Sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nasusukat so kung ano yung kaya nating ibigay. Sapat na sa Panginoon ang pinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. At sa pamamagitan ng tiwalang ibinibigay natin, doon siya nakakapasok sa ating buhay. Doon siya nagkakaroon ng pagkakataon na pangunahan tayo. Because remember, God gave us free will when He created us. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon nang tayo ay Kanyang nilikha. At yun po ay nire-respeto ng Diyos, yung free will na yun. Kaya every time na tayo po ay buong pusong gagamitin ang free will natin na magdesisyon na tayo ay magtitiwala sa Kanya, I believe that the Lord is pleased and He rejoices and He is excited to make sure that we are protected under His care. Verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Verse 6,
ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Minsan, yung mga pagsubok sa buhay natin, they come unannounced. Hindi naman po tayo nawa-warningan kapagka darating ang mga problema minsan, hindi po ba? Pero ganun man ang sitwasyon, no? Even if we are going to be caught off guard, ibig sabihin, natiyempuhan tayo doon sa panahon ng ating kahinaan, no? Huwag po nating kalilimutan na tumawag kay Yahweh. Nandito akong yung isang Huwag po nating kakalimutan na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi biglaan man ang sitwasyon, kaya ng Panginoon na tayo po ay tulungan at tabayanan. I don't know, I believe I already told you this story, but you know what? I cannot stop sharing it, especially when it is connected to a particular topic. Noong po ako ay nasa Pilipinas pa at kasalukuyan po ang ministry ay walang online. Hindi pa noon uso yung mga online prayer meeting. Ako po ay 15 years old, 16 years old nung magsimula po akong humayo para mag-preach ng Word of God sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. And there was a time when I lived in Metro Manila, at doon po ako talagang umusbong ang ministry ko. Sa umaga ako po ay teacher sa Manila at kinagabihan naman pupunta ako sa mga iba't ibang prayer meeting. At dahil nga masyadong late na ang tapos ng prayer meeting noon, late na rin akong umuwi, syempre. So, meron po akong mga regular schedules. Every second Sunday of the month, meron po akong schedules sa Mandaluyong. Kung alam po ninyo yung Divine Mercy Church doon, meron pong mga charismatic communities around the area. So, pag ako po ay may schedule doon, ang sakay ko ay Bonnie Avenue Station. Tapos ako ay sasakay ng jeep, isang jeep papunta doon sa Divine Mercy House, Divine Mercy Church doon sa may munisipyo, sa may rotonda, at doon ay konting lakad lang nga andun na ako doon sa prayer meeting ng Holy Cross Community. At yun po yung nagsisimula karamihan alas 7 ng gabi at matatapos ng mga alas 10 ng gabi na. Kasi ang format ng prayer meeting, pinakahuli yung speaker praise and worship muna, tapos sharing sila, tapos gospel, joyful song pala una, tapos yung mga praise and worship, tapos mga sharing, tapos preacher na. So talagang gagabihin ka. At every time na ako po ay magtutok doon ng every second Sunday, usually doon ako sa boarding house namin sa Manila natutulog. Pero nung araw na yun, kailangan kong umuwi ng Pampanga kasi naalala ko parang holiday. So, walang pasok kinabukasan kasi linggo yun eh. So ako po ay nagdesisyon na umuwi ng Pampanga. At 2009 po yun 2009. Yung may dala akong backpack na may laptop, yung laptop po ng panahon na yun, talagang yung halaga, pag-iipunan mo ng matagal eh. Sobrang mahal. Hindi basta-basta. No? Kaya big ko yun. Ako po ay nag-commute pa uwi. So sumakay ako, Bonnie Avenue Station. Bumaba po ako ng Araneta, Cubao Station. Sino po sa inyo ang madalas sa Metro Manila? Meron pong doon na footbridge. Yung nagdudugtong ng papuntang Cubao, tapos yung kabila naman ay papuntang Santa Mesa, yung papuntang St. Paul. No? So, di ba ang laki nun? Pa-square siya. Alam po ninyo, lahat na yata ng kidnapper, hold-upper, snatcher, nandun na paggabi. Kaya sabi ko, eto na naman, tatawid na naman ako dito. Lord, kayo na po bahala sa akin. Kasi kailangan kong tawirin yun eh. Kasi yung sakayan po ng van papunta sa amin sa Pampanga, alam niyo po yung Baliwag Station dun sa Cubao, for those of you who are frequenting Metro Manila, kailangan mo talagang tawirin yun eh. Walang ibang daan, yung footbridge na yun. So pag-akyat ko, ako po ay patakbong umakyat sa hagdanan. Kasi hindi na po ako mahihiyang magsabi sa inyo. Talagang nakakatakot. No, kasi talagang balita na madaming hold-uppers na doon. Aba, tawid ko po ng tulay, pagbaba ko, nung nakababa ako sa kabilang side, anong ginhawa ng pakiramdam ko? Sabi ko, yes. No, walang bumiktima sa akin. Pero alam po ninyo, konting lakad pa lang papunta. Biglang merong
2 binatilyo na humarang sa akin at sinabi sa akin, "Amin na yung bag mo." Tapos alam niyo kahit gusto kong tumakbo, yung space dun napakaliit ganyan lang. Tapos hindi ka rin makatawid kasi may mesh. Alam niyo po yung mga bakod na bakal na mataas pa sa tao. So, wala ka talagang pupuntahan ta's tinignan ko yung paligid, walang pulis, walang MMDA, walang mahingan ng tulong. Nakikita ko yung mga tao dinadaan-daanan ako kasi siguro naintindihan ko ayaw nilang madamay. Ta's alam niyo yung parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sabi ko, biglaan, anong gagawin ko? Tapos sumagi sa isip ko, kakatapos ko lang mag-talk Ay sinabi ko dun sa talk, pag kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Tumawag ka sa Kanya at siya'y tutugon. Alam niyo kung ano ang ginawa ko? Itinaas ko yung kamay ko, itinutok ko dun sa 2 binatilyo, at saka ako sumigaw, "Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka." Aba, hindi umaalis. Inulit ko, "Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka." Pumikit ako, para mukhang dramatic. Para talagang maniwala sila na seryoso ako sa sinasabi ko. "Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka." Aba, nakasampung ganun po ako. Tapos unti-unti binubuka ko yung isang mata ko, sabi ko, "Ay wala na. Salamat Lord." Alam niyo, sabi ko, "Lord, maraming salamat talaga." Tinignan ko yung bag ko, nandun pa yung laptop ko. Sa bulsa ko, nandun pa yung cellphone ko, yung Nokia pa yun Nokia pa yung cellphone, wala pang camera yung mga cellphone. Tanda na ako, no? Tapos, yung pamasahe ko, nasa bulsa ko pa. Sabi ko, Diyos ko, salamat sa Diyos. Alam niyo, bago ako lumakad, papunta dun sa Baliwag Station, tumingin ako sa likod para tignan ko lang siguradong wala na sila. Alam niyo, pagtingin ko sa likod ko, hindi lang 2 pala, halos 10 sila. Nakatingin sa akin na para bang susugurin ako. Tapos alam po ninyo, parang sabi ko, alam niyo po yung pagtakot na takot ka, tapos tinatapakan mo yung sarili mo. Gano'n ang pakiramdam ko Naninigas ang buong katawan ko pero nilalabanan ko. Kasi nasabi ko pa rin, Lord, ikaw na ang bahala. Alam niyo, sinigawan ako bigla nung mga pinray over ko. Sabi sa akin, "Sa pangalan ni Jesus, mamatay ka na." Sabi ko, hindi ako papatayin nun. Diyos ko yun. Tapos sabi ko, eto na, takbo na. Kasi baka mamaya sugurin ako. Alam niyo, hindi ako sinugod. Umalis lang sila ng mapayapa. Sinabihan lang ako sa pangalan ni Jesus, mamatay ka na. Hindi ako papatayin nun. Diyos ko yun Siya nga tinawag ko para tulungan ako Ba't ako papatayin? Tapos alam niyo, nakauwi ako ng Pampanga nang walang nawala sa akin. 2:00, 3:00 na yata ng madaling araw. At magmula noon, I became unstoppable. Doon ko napatunayan na pag sinabi ng Panginoon na tawagin mo siya sa gitna ng iyong pangangailangan, darating siya para po ang panalangin natin ay tugunan at iligtas tayo sa anumang klase ng kapahamakan. Noong pong panahon na yon, walang pulis, walang MMDA, walang po pwedeng otoridad na tumulong sa akin. Pero paano nangyari yun? Hindi ko alam. Isa lang ang sigurado ako, iningatan ako ng Panginoon noong oras na tumawag ako sa Kanya sa kalagitnaan ng biglaang disgrasyang kinakaharap ko. Mga kapatid, tunay po ang Panginoon sa Kanyang pangako. Minsan ikinakahiya pa natin ang mag-sign of the cross bago tayo kumain kapag tayo po ay nasa labas. How can we even feel that? No? Ang Panginoon po, kailanman hindi tayo kayang ikahiya. Ang Panginoon po, kailanman hindi tayo kayang talikuran. Ang Panginoon po kahit kailan tutugunan ang ating mga pangangailangan pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya. Iingatan tayo ng Panginoon. Anuman ang darating na salot, sabi sa verse 6, pagkagat ng dilim. Sa pagbuksay, wala kang takot sa araw man dumating. In verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid, biglang
ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Verse 8, ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Minsan sa kalagitnaan po ng ating mga pagsubok, gustong-gusto nating gumanti doon sa mga taong nakasakit at nakagawa ng masama sa atin. Pero ang sinasabi sa atin ng Psalm 91, tiyak kang hindi maaano kapag nagtiwala ka sa Diyos at kapag nagmasid ka, makikita mo na ang masasama ay pinaparusahan. Because ang sinasabi sa atin ng Panginoon, vengeance is mine, sabi niya. Hindi natin kailangan dumisan ng ating mga kamay. Hindi natin kailangan ilagay ang batas sa ating mga kamay ay sapagkat ang Panginoon ang siyang lalaban para sa atin. We have battles that God alone can win for us. Hindi po sa lahat ng laban natin sa buhay napapanalunan natin dahil sa sarili nating kakayahan. Aris, halika nga. Ang victory po ay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos na nangako na sa kalagitnaan ng kahit anumang laban, siya ay ating kasama. In verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Saan man tayo pumunta mga kapatid, ang pangako sa atin ng Panginoon, palagi niya tayong iingatan. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kahit nasa ang bahagi tayo ng mundo, kahit ano man yung sitwasyon, sino man yung mga nakapaligid sa atin, kayang-kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon. Alam niyo kung pag-uusapan lang natin yung mga pagliligtas ng Panginoon, naniniwala ako na bawat isa sa atin may kwento, may karanasan, kung paano sa mga imposibleng sitwasyon, tayo ay tinulungan sinagip ng Panginoon at pinalaya ng kanyang pagmamahal. Another story I have is that nung umuwi po ako ng Pilipinas noong 2020, ako po ay nagda-drive. And all of a sudden, alam niyo naman po sa Maynila, ang dami-daming mga nakakalitong daan. So, meron po bumili ako sa Jollibee actually. Tapos nag-drive-thru ata ako nun. Oo, tama, parang nag-drive-thru ako. Tapos, paglabas ko, nag-exit ako. At hindi ko alam na yung exit pala na yun ay one way. Kasi wala naman pong sign. Meron po tayong mga kapatid sa MMDA na nandun sa kabilang bahagi ng daan sa pagtawid. Pero hindi naman ako binawalan. Aluhin mo na. Inantay pa akong makatawid, inantay pa akong makalabas. Tapos bigla na lang akong hahabulin at titikitan. Hindi, may konti lang sa pinagbabaran Inipis ba ko na. po ang lisensya ko. Kaya tingnan mo muna yung lahat na ano. Paano ko malalaman na one way yun kung walang sign? At bakit kung naandun sila? Ha? Bakit hindi nila ako pinigilan? Para bagang nag-aantay sila na may magkamali. Hindi po ba yung mga traffic enforcers natin dapat gabay? Dapat itinuturo sa atin ng tamang daan. Hindi na hinaantay na tayo po ay makalabag doon sa panuntunan. Kapag po, napapansin niyo po yung mga traffic enforcers natin sa ibang bansa, di ba? Minsan pag yung mga traffic lights natin hindi gumagana, katulad sa Canada, sa Australia, and I believe it's the same in Europe. No? May mga pulis na nakatalaga sa mga traffic light areas. Tapos sila yung mga kumukumpas ng tayo pupunta, di ba? Nandun sila sa kabila, pero yung kumpas ng kamay nila, itinuturo sa atin kung saan tayo dadaan. Para hindi po tayo mapahamak o hindi tayo makadaan sa maling area. Pero sa nangyari sa akin, alam ko na may mali. So, kinumpis ko yung aking lisensya. Hindi po ako naglagay. No, alam niyo na, ibig ko sabihin. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ang dami ko pang prayer meeting. Hindi po pwedeng hindi ako mag-drive.
Kasi 'pag nag-commute ako, mahuhuli ako sa mga schedule. Kasi alam naman po natin ang buhay ng isang preacher lagari talaga yan, eh. Sabi ko, "Lord, ikaw na po ang bahala." Tas alam niyo pumunta po ako sa office ng MMDA dun sa Guadalupe. Tas nakiusap po ako dun sa mga opisyal dun sa opisina. Sabi ko, "Wala naman po akong, intensyon na lumabag. Wala pong sign dun, wala akong nakalagay na dapat one way yun. Pero yung lisensya ko po nasa inyo, pwede po ba ibalik niyo na lang?" Opo, alam niyo, wala pang tumulong sa akin. Tas tinawagan ko, tinignan ko yung telepono ko. Sabi ko, "Sino ba dito yung palagay ko may kakilala na na taga MMDA?" Alam niyo, wala kahit isa. Ang hirap 'pag dumadanas ka ng pagsubok tas wala kang kakilala na nandun sa posisyon na makakatulong sa'yo. Kaya sabi ko, "Lord, wala akong kilala dito, pero kilala kita. Kilala kita. Alam ko na hindi mo hahayaan na mag-commute ako sa gitna ng lahat ng schedule na binigay mo po sa akin." Kasi minsan yung sa umaga sa Maynila, gabi sa Bulacan, tas uuwi pa ako ng bahay ko doon sa Maynila. Sabi ko, parang hindi kakayanin kung magko-commute ako at masususpindi yung lisensya ko. Malaki na Lord, dyan sa alam ko, wala akong kilala, Ate, luto na pero ate. kilala kita. Nung sumunod na araw, bigla na lang pong yung kaibigan ko na naka-assign sa isang warehouse sa Maynila ng mga luxury items po for bathrooms, no? Yung mga high-tech na mga gamit sa CR. Doon siya nagtatrabaho. Saan mo na? Aba, Ako eh. hulaan po ninyo kung sino ang naging customer niya. Nasa Puerto Galera. Asawa po Alright. ng direktor ng National MMDA. At it so happened na yung MMDA officer na yun, na pinakamataas na opisyal ng MMDA sa buong Pilipinas ay Kapampangan. At parehas namin kilala yung aming gobernador sa probinsya. At nung ako'y pumunta sa kanyang opisina, ipinaliwanag ko kung anong nangyari. Alam niyo ho, wala pang kalahating oras na ibalik niya po sa akin ang lisensya ko. At bago po yun, alam niyo, nag-hearing pa ako sa MMDA. Nag-book ako ng hearing doon sa abogado ng MMDA. Sabi ko, Lord, magbubook ako, ipaglalaban ko yung sitwasyon. Wala akong kilala, pero kilala kita. Natapos yung hearing, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Tapos biglang yung kaibigan ko tumawag, hulaan mo kung sinong naging customer ko. At nung sinabi niya sa akin kung sino, kasi alam niya yung pinagdaanan ko, agad niya akong tinulungan at in-refer. At yun din pong araw na yun, nakuha ko pabalik yung lisensya ko ng walang violation at walang bayad. Ibinalik po sa akin yung parang pinambayad ko doon sa basta naalala ko may binayaran ako na 1,000 something. Nahuli ka na, magbabayad ka pa, ano? At yung pati po yung perang ibinayad doon sa lisensya niya ay naibalik sa akin. Kasi alam ko doon naman mga At doon ko po ulit napatunayan tira yan sa tire. na maaaring wala tayong kilala sa lipunan, Sila lola. pero higit pa sa sapat na kilala natin ang Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Hindi na tayo pababayaan kapag tayo ay tumawag sa Kanya. In verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sinasamahan. At kung may problema, ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Silang bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak. Tatanguhin nila aking kaligtasan. Mga kapatid, tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako.
Iniimbitahan ko po kayo na nasa gitna man tayo ng mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, wala siyang hindi kayang gawin sapagkat siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya ang pinagmumulan lahat ng bagay na mabubuti at siya ang kayang makatalo sa anumang bagay na masama. Kaya po sa lahat ng ating pinagdadaanan, muli nating alalahanin na ang Diyos ay ating tagapagligtas, na ang Diyos ang siyang patuloy na mag-iingat sa atin at ang pinaka-safe, ang pinaka-safe na lugar sa buong mundo ay ang presensya ng Panginoon. Tumawag po tayong lahat sa Diyos. Jesus, Hari ng awa, kami po ay nananalig sa iyo. I need you to put hands over your chest. I know you've said this a lot of times, but let's say it again with so much hope and faith. Jesus, King of mercy, Nantay ko na lang I trust in you. Oh Jesus, Hari ng awa, kami po ay nananalig sa iyo. Basbasan nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Bigyan niya nawa ng kapayapaan ng ating mga puso at kaisipan. At higit sa lahat, sa pangalan ni Jesus, dumating sa ating mga buhay at bahay ang kanyang pagliligtas, ang kanyang makapangyarihang pagliligtas. In Jesus' name, I pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kapag nasa gitna ka ng anumang klase ng hindi kasiguraduhan, lahat ng klase ng distractions, lahat ng klase ng problema, lagi mo lang sasabihin, Jesus, King of mercy, I trust in you. And He will be our God. He will be our King. Magandang araw po sa inyong lahat at isang mapagpalayang linggo. Si Kevin, takot na ako pakain. Amen po. Salamat po, Sister Angelica. Sister Angelica, may konti po kayang oras kayo. Baka po mga kapatiran may gusto lang pong itanong o Opo. bago lang po kahit isa, dalawa lang po bago kayo matulog. Salamat po. Ako po agad-agad, Sister Angelica. Opo. Ako po lagi ko pong naalaala yung sinabi mo po dahil alam mo po na matagal mo na itong sinabi. Ewan ko kung tanda mo pero ako tanda ko. Dahil di po ba yung prayer meeting sa gabi, sabi, hindi kayo obligahin ng Panginoon na dumalo kayo lagi din sa gabi. Kasapat na sa umaga, nagtatrabaho kayo, maunawaan kayo ng Panginoon, lalo may mga pamilya. Di ba sis? Tunay naman. Dahil sabi nga nung pare, ang Panginoon hindi mo panumbat. Ayan. Tsaka sis, ang gustong-gusto ko palagi pong sinasabi mo, ito, angkop na angkop sa akin. Ewan ko din sa iba. Sabi niya yung kagaya ng sinabi mo, ang pagmamahal ng Panginoon at pagpapala, hindi nakabase kung tayo mabait o ano. Kahit tayo nasa gitna ng mga kasalanan, paborito, patuloy tayo pinakakait, pinagpapala ng Panginoon. Sinabi mo po yan, Sister Angelica, no? Salamat po. Lagi nga sa utak ko yun. Maraming salamat po, Sister Felka. I think yun po yung isa sa mga pinaka-paborito kong sabihin kasi alam ko naman ho na hindi ako perfecto, hindi tayo perfecto. Minsan po kasi nawawalan tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos at magpatulong sa Kanya. Ang nangyayari, tayo ay umuutang, nababaon sa utang. Nababaon sa utang, hindi lang sa pera, sa utang na loob. At tayo ay kinukulong ng ating kapwa. Sapagkat nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat. Kapatid, kahit po tayo ay makasalanan at kahit na po tayo ay sabi nga ni Sister Fel, nung nahuhulog doon sa mga paborito nating gawang hindi mabuti. Sa palagay ho ba ninyo hindi tayo kayang unawain ng Panginoon? At sa palagay po ba ninyo siya ay kaya na tayong tiisin? Hindi po tayo matitiis ng Diyos. Kapag magulang ka, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Yung anak mo kahit nagkasala, kung pwede lang itago mo Kung pwede lang wag mong isuko
para walang makasakit sa kanya kahit na sino. Kung tayong mga magulang na hindi perpekto, kayang magmahal ng ating mga anak, kahit ano pa yung nagawa nilang pagkakamali, ano pa po ba yung ating Panginoon? Kayang-kaya niya po tayong tulungan at hindi niya po kinukwenta, hindi niya po isinusumbat. No? Yung ano ba yung ginagawa mo, ba't kita tutulungan? No, God is not like that. You are not an interruption to God. Hindi ka istorbo sa Diyos. Huwag mong iisipin na nakadepende ang kanyang awa at habag dahil sa iyong mga gawa. Lagi nating iisipin na ang pagmamahal ho ng Panginoon ay masaganang dumadaloy sa kanyang puso para sa ating lahat. Kaya wag po tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Sabi nga ho ng Right Med, wag mahihiyang magtanong. Biglang nag-commercial, Pero hindi po natin sponsor ang Right Med dito sa Trinity. Pero ang sinasabi po natin, huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Napaka-makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Higit lalo pag dumarating tayo sa sitwasyon na biglaan. Ang unang-una mong sabihin at gawin, i-declare na ang Panginoon ay hari ng iyong buhay. At tiyak ako, darating ang tulong ng Diyos. Amen? Amen po. Salamat po, sis. Sino pa po? Ba't hindi matawagan si Ate? Mga kapatid, meron pa po? Sige po, habang nandyan si Sister Angelica, isa na lang po siguro, dalawa. Oh. Tapos, na-tsempuhan namin na isang beses na-tsempuhan namin doon sa CCTV. Wala na po ba? Meron Ang ganda po na sinabi ni Sister Angelica, pagpapatibay ng ating faith at manalig tayo at nilabas ito. hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yun sinusubukan mo. Ano man po ang pinagdadaanan natin. Hindi po ba na isa pong masarap na privilege na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito ba, hindi ba? Amen po. Sige po, meron pa po ba? Meron pa po ba? Hindi na natin kailangan lang doon sa labas. Kung wala na po, Malaki. pabayaan na po nating matulog. Wala na po bang hahabol? Malaki? Naman ako. Malaki? Update ko lang memory card. Maliit lang. Wala na po siguro. Maliwanag naman po sis ang Opo. inyong Maraming paliwanag. salamat po, Tita Sonny. Opo. Salamat po, po sa inyong lahat. God bless you. Salamat po, Sister Angelica. Salamat. Thank you po to Fernando. Matulog Happy na po birthday kayo. ulit. Sister Angelica. Salamat. Salamat, Sister Salamat Angelica. po, Matulog Sister ka na Angelica. po. God bless po. Amen. Tapos, Salamat po. Matulog na po kayo. Bye-bye. hindi makatapos. Amen. Salamat po. God bless. Ang hinanakaw kasi